Magandang good evening ho. It's 8:37. It's a Friday evening. Ibig sabihin yan, bukas ho ay Sabado, pahinga tayo, di ba? At ngayon po ay 23rd of May. Next week, magtatapos na ho ang buwan ng Mayo, papasok naman ang buwan ng Hunyo. Kaya ang bilis, di ba? Kailan lang sabi natin, 1st of May, nagpatugtog pa tayo rito ng song, 1st of May. Matatapos na ho. Kumustang maghapon nyo, kapatid? Naging productive ba maghapon natin? Samahan niyo po kami sa programang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 10 ng gabi ngayong Biyernes. Saan ba ang lakad niyo bukas? Di ba? Normally on Saturday, lumalabas ang pamilya, nagla-lunch, nagdi-dinner sa labas. Yan ay kung meron pera. Kung wala naman, sa bahay na lang tayo. Masarap kainin ay sardinas, Spanish sardines. Hindi ako nakakabili ng Spanish sardines, ha? Tsaka hot pandesal, di ba? Samahan nyo kami hanggang mamayang 10 o'clock ho. Tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, sa Cebu at Negros, 101.9 True FM, sa Cagayan de Oro, 101.5 Dream Radio Ormoc sa 99.9 FM, at siyempre ho sa Tacloban ang Kaboses Radio sa 107.9. Kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Kung meron kayong Signal Cable, i-tune in na ho ninyo sa Channel 19 para magkasama ho tayo hanggang 10 o'clock. Siyempre ho, huwag ninyong kalimutan ang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Ang ating YouTube channel at ang ating Facebook, hanapin lamang po ang True Network PH. True Network PH. 20 minutes before 9 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo para pagnilayan natin bago matulog mamaya ang mabuting balita sa araw na ito ng Biyernes, 23 ng Mayo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes, 23 ng buwan ng Mayo. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 15 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Juan, talata 12 hanggang 17. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual.
8:45 ang tumpak na oras. Narito naman ang ating episode ng Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Alamin ho natin kung ano ang istoryang iinog sa ating programa. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang ito ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod Brother June Banaag ng ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyo na magbigay ng inyong komento, opinion, or mensahe, maaari po kayo mag-comment sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito ang ating episode ngayong gabi. Panoorin ho natin pinamagatang Palimos ng Awa. Narito. Maninindigan na raw siya. Enough is enough na nga ba talaga? Aling Beth, humarap ka na. Ayan, si Aling Beth, kakaupo pa lang ay tumutulo na ang luha. Aling Beth, ano ang problema mo? Ano po kasi yung manugang ko, walang niya sa akin. Sinasaktan ako, sinasampal ako. Sinuntok ako sa tenga, hindi ako nakakarinig. Ha? Bakit naman umabot sa ganun? Well, unang-una, ang nakatatanda, lalo't nanay, ay hindi dapat sinasaktan. Bakit po umabot sa ganun? Kasi po, hindi ko sila nirereklamo kasi naaawa ko sa kanya at sa anak ko. Mahal ko kasi anak ko, hindi ako ibang tao na para ipakulong sila dahil wala akong kaya na pinaano ko sila sa barangay. Pero hindi kami inintindi ng barangay. Ang inyong manugang ay yung babae. Opo, Okay. yung lalaki, yung anak Yung ko anak po. mo. Okay. Yung babae ang nananakit. Ano Opo. ang pinag-aawayan Kasi po, ninyo? ang pinag-awayan po namin, pinagtitinda ko sila ng mangga. Puro ayaw nila magtinda, gusto nila lagi. Mamaya na, kasi kesyo may ulan pa, kesyo ganito. Marami silang sinasabing dahilan sa akin. May problema kami ngayon, may anak kami, may anak siya. Ang anak niya, natutulog kami sa totoo lang sa kalye. Naawa ako sa apo ko. Sa kanila wala akong pakialam eh. Sa apo ko naawa, wala akong kakakayanan upahan ng bahay. Pero ang tinutulugan ng apo mo, katig. Ibig Apo. sabihin, Lamesa lang po. Karton. Opo. Karton, yung bata, kawawa naman. So, meron namang bubong. Meron siyang bubong, kaya lang po pagka umulang, siyempre umaanggi po yun. Eh, syempre, ilan kayo doon? Bali, yung manugang ko, ako po, yung apo ko, tsaka si yung anak kong lalaki, yung isang lalaki kong anak. Gaano katagal na kayo nanlilimos, nanay? Bali po bago mag-pandemic po, nag-umpisa na po ako. Bakit wala ka na makuhang ibang trabaho? Hindi po kasi ako pwede magtrabaho kasi meron po ako sakit sa puso. Bawal din po ako magpagod. Ay, ganun. So, meron kang maintenance. Paano ka Wala po ko nakakabili? iniinom na gamot. Wala Pero po. minsan po bumabagsak po ako, nagkukulapsa ako minsan. Sus, Pag Mario sobrang Jose. hindi ko na kaya, ma'am. Grabe. Gusto kong malaman, ano bang klase itong babaeng ito na nananakit ng nakatatanda sa kanya at binan pa man din niya. Eto na, tawagin natin ang inirereklamo, si Rona, ang sinasabing mapanakit. Nako, teka pa muna. Sinungaling ka na! Ay, nako, teka muna, sandali lang. O, sandali lang ha. Rona, teka muna, sandali lang. Nakatatanda sa'yo yan. Ilang taon ka na, Day? 19. Kaya mapusok pa masyado. Parang nararamdaman ko sa iyo yung ngit-ngit mo sa mga naririnig mo. No? Banggit natin ang kape kanina, di ba? Hindi ko na pinatuloy. Alam niyo kung bakit? Bakit? Abay, si nanay pala nabuhusan na ng kape. Ay, naku. Nabuhusan na ng mainit na kape nitong si Rona. Daw. Okay, yan ang sabi ng nanay. Anong sabi mo, Rona? Totoo ba nangyari yun? Opo, paano po kasi bagong gising lang po kami, tapos inutusan po kami bumili ng kape. Ayun po, nabuhusan ko siya. Ganoon. Magaling Naku. ka.
sandali lang. Ano, bakit masamang mag-utos ng bumili ng kape? Hindi naman po. Ay, kaso po kasi bagong gising lang po ako. Para na anak ko. Pagpapagising mo kutusan. 19, nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo. Hindi. Grade 8 lang po natapos. Grade 8. Okay. Tapos nabuntis ka, no? Meron kayong baby ngayon. Opo. Ilan taon na yung baby mo? 2 months po. 2 months. 2 months. O si Carlos naman, ano naman ang hanap buhay? Ano po, dumidiskarte po siya. Dumidiskarte. Anong diskarte? Pag may tawag ng construction, gumagawa po. Construction. Ayun, pag may tawag ng construction. Yun ang problema, parang ano, no, walang trabaho. Kumbaga, wala siyang permanenteng trabaho at pinagkakakitaan. So nanay, kaya mo bang humiwalay sa kanila? Hindi, alang-alang na lang po sa apo ko. Pakikisamahan ko po sila. Pakikisamahan mong pilit, pero ayan, nagkakabuhusan ng kape. Ano ba? Isa-isahin nga natin, nanay. Nasapa ka na. Nasapak na ako. O, sa tenga. Nag-ano yung tenga ko parang ano siya, ma'am. Yung nawalan ako ng pandinig. Hindi Malakas naman ang- dumugo yung tenga ninyo. Hindi naman po. Meron bang umuugong sa tenga mo ngayon? Ngayon po, Ngayon? wala naman po. Sa kabila? Sa kabila rin, ganun din Sa po. kabila, ganun din. Ayun. Parang, kumbaga, naapektuhan yung ganito ko. Dalawang tenga ko dahil sa kanya. O, ang lakas ang kamao mo, Day, ha? Malakas ang kamao. Pero, so, sa ganung pagkakataon, hindi ka naman inaaway o sinasabihan ni Carlos? Sinasabihan din naman po. Sinasabihan din. Ano pang klase? Nabuhusan ng kape, nasapak, ano pa? Paminsan-minsan, nagbabatian kami. Kasi ako kasi hindi ako masamang magulang para hindi ko batiin siya. Nag-aano lang po ako dahil doon sa apo ko. Ay, Ayaw talaga siya nung may pinakiusapan ko lang siyang doon matulog. Alang-alang doon sa bata, ma'am. okay. So, Rona, ang naiisip ko dito, kung ikaw kapatid ko, ha, iisipin ko, ano ba pinagdaanan ng batang ito at naging ganito ang kanyang reaksyon sa mga sitwasyon? Parang medyo violente, Doc, di Yes, ba? yes, yes. Baka may pinagdaanan, di ba? Meron ka bang pinagdaanan nung maliit ka pa, bata ka? Ano yun? Sa family ko. Sa family mo. Anong pinagdaanan mo sa family mo na hanggang ngayon parang meron pa rin, karga-karga mo pa rin? Pinapalayas po sa bahay. Kasi po ayaw po sa asawa ko. Sinusuntok po ng tatay ko pag lasing. O kaya pala, hindi ba? Mayroon pala talaga siyang pinagdaanan na hindi rin maganda. Kaya, di ba kung ano ate ko rin kasi nakikita ng isang tao, minsan na-apply niya sa sarili niya eh. Correct. Diba? Ganun. Tsaka nakikita sa magulang, pinagdadaanan sa magulang at sa pamilya, kapag nagagalit ka, yun din ang kanilang communication. Tama. 'Di ba? Yun din ang paraan nila para maglabas ng sama ng loob. Kailangan alam mo yun. Feeling ko lang 'di ba? Kailangan alam mo yun para mapigilan mo rin ang sarili mo. Na yun din ang nagiging problema sa kasalukuyan mong pamilya. Oo, pero paano Ganun mo pa man. naaatim na magbuhos ka pa ng mainit na kape kay nanay? Hindi naman po yung total mainit. Yung parang Maligam-gam Pinalamig lang. mo muna. O ngayon ito, panlilimos. Hanggang kailan mo gagawin yung panlilimos? Alam mo ba na mayroong batas, di ba, ng anti-mendicancy law? Ma'am, kasi naman po, yun naman po, ang katiwiran naman po na nagbibigay po sa akin, mas maganda yung naglilimos ka kaysa yung nanakaw ka. Gumagawa ka ng kabutihan sa tao. Halimbawa po, pag may nalaglag na pera, sinusoli ko po sa kanila yung pera. Ayon sa batas, bawal na at pwede kang hulihin, nanay. Oh, na yung nanlilimos, yung talagang humihingi ng pera sa kalye, yan po dinadampot na po yan ng pulis. Kasi po, may provision na daw, hindi ko lang alam kung ginagawa ito ng mga LGU, pero mayroon ng pakete ng serbisyo na ibinibigay ng kusa at libre ng local government sa mga tulad po ninyo. Hindi po ba kayo nag-apply ng 4Ps? Ma'am, kasi po, dati po, nag-apply akong 4Ps. Ang katiwiran sa akin kasi malalaki na po yung mga anak ko. Yun na nga kasi kung minsan pwede lang yung pagka pinapaaral pa ang mga anak. Siya ang eligible for 4Ps. Yes. Because she has a child. Yes, O, and the ayan, sole may 4 parent. piece ka pa. Yeah, may 4 Oo, piece. oo. Pwede. Eto nga, talagang bastos at walang modo raw kasi itong si Rona.
So ngayon, alamin natin kung totoo mula sa kakampi ni Nanay Beth. Nanay Luz, humarap ka na! Yan, Nanay Luz. Si Nanay Luz, ito na ang totoong senior citizen. Nay, ilang taon ka na, Nanay Luz? 65 po. 65, okay. So ikaw ay kakapit bahay? Hindi po, manugang ko po to. Ikaw ang nanay ng yung anak kanyang ko. naging asawa. Yung po. Oh, naawa po ako sa kanya, wala po ako maitulong. Ayun ang problema. Nakikita po ninyo lahat ng nangyayari. Opo. Bakit po? Magkalapit lang po ang bahay nyo? Opo. Naawa po ako sa kanya. Ano po, yung nakiusap ako sa kapitbahay namin, patulungin siya sa labas. Wala po akong bahay din eh. Nakikitira lang din po ako. Gusto ko silang tulungan. Wala akong magawa. Wala na po ako asawa. Ako lang po nag-aanap po sa sarili ko. Ano naman po ang hanap buhay ninyo? Naglalabada po ako. 65 na naglalabada pa. Opo, simulat sa pagkatao ko, naglabada na po ako. Ito pong nangyayari po sa pagitan ni manugang po ninyo, no? At saka dito po kina Rona at Carlos. Pinapatotohanan po ninyo, nananakit po talaga si Opo. Rona. Ano po ang kwento ninyo dyan? Ito po, yung biyena niya, hindi po siya naawa sa biyena niya, sinasaktan niya. Minsan po nilalabanan niya. Wala pong utang na loob yan. Tapos yung anak niya, pinababayaan niya. Naawa naman ako, kinukuha ko, paliliguan ko. Paligo, hindi nga po niya inaaskaso eh. Tamad po yan. Tamad yan. Yan. Balikan natin ang panlilimos ni nanay, no? Ulit nanay, ha? Ang panlilimos, hindi yan forever. Maaring palusot-lusot, pero bawal din po yan sa batas. Mas magandang makahanap tayo ng mas maayos na maaaring pagkakitaan o tulong mula sa lokal na pamahalaan. Ikaw rin, pwedeng tulungan. Pero tulungan mo muna ang sarili mo. Oo, bata mo pa. Di ba kahit kumikita na 19 kayo, anyos. baka ganun pa rin. Tama. Oo. O si nanay, merong nanay Luz na nagpapatotoo. Alamin naman natin, ano ang panig nito namang kakampi ni Rona? O di syempre, yung kinakasama niya, si Carlos. Humarap ka na, Carlos. Sinungaling, sama na naman eh. 22. Ano naman ang tingin mo? Tama ba ang ginagawa ni Rona sa nanay mo? Masyado rin po si Mano yan eh. Kahit ilang beses na namin pagsabihan yun, ganun pa rin ng ganun palagi eh. Alin nga? Yung ugali niyan. Ugali ko? Ano O ang baka ugali nyo. Bakit samahan na kayo, palamunin na kayo sa palad, ano? Ginagawa nyo sa akin. Papalaman niya kayo, nagsusumbat naman kayo. Hindi kita sinusumbatan. Sinasabi ko naman ah. Totoo naman ah. Katuwiran nitong batang to. Oy, teka. Muna, ito talaga ay kaso na bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin at hindi mapigilang galit. At ito namang si Donita nananahimik. Di ate ko rin kasi talagang sobrang gusto ko magsalita, ang dami ko gustong sabihin, pero wala akong sasabihin kundi aalis talaga ako dito. For the first time. Dito ka sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Hindi ko kayang maatim o makita ang mga tao na alam ko naman na dapat igalang natin at bigyan natin respeto. Pero sa mga ginagawa nila, parang feeling ko hindi nila alam ang salitang respeto. So, hindi ko kaya yan. Mabuti pa dito ka na lang sa tabi ko. So, sino pa ang Do. gustong sumunod? Sino pa ang gustong sumunod? na Lilipat din kayo? Lipat kayo. So, lilipat na. Lilipat din kayo? Puti! At lahat nandito na, ano ang iyong reaksyon dyan? Sa palagay mo, may katwiran din yung sabihin ng lahat na bawal ang manakit ng nakatatanda. Kahit ano pa ang galit mo, may nakikita kang katwiran doon. Ha? Sagot.
Wala po. Wala kang nakikitang katwiran. Ayun. Kung masyado talaga kayong galit sa nanay nyo, ba't di na lang kayo humiwalay? Yun. Kinakain pa rin ninyo yung pagkain na binibili niya sa panlilimos. Sila. Ready na ba kayo humiwalay sa nanay nyo? Sige. Hindi pa. Hindi pa. Okay, so, sumagot siya ha, sumagot si Carlos ha, hindi pa sila handang humiwalay sa Walang nanay. kakainin. Okay, pero ang nakakatawa dito, hindi rin sila handang magbago. Yon ang tatanong natin ngayon sa ating trio tagapayo. Gusto kong malaman ninyo na walang ginawang masama ang Diyos. Kayong dalawa ay mabuting tao, no? Hindi lang nagabayan. Okay. Hindi ko rin alam kung ang sasabihin ko will matter to you. Kasi huhugutin ko ang sasabihin ko sa ika-5 utos ng Diyos na matatagpuan sa Exodo. Igalang mo ang iyong ina at ang iyong ama. Ito lamang ang isa sa 10 utos na may pangako ang Diyos na pag ginawa mo, hahaba ang buhay mo ng may biyaya. Obviously, may kulang ng guidance, moral values, walang foundation. Ngayon lang ako nakakita ng manugang na nanampal sa biyanan, binuhusan ng kape, mapalad ka anak, hindi ako naging biyanan mo. Si Carlos, may pagkukulang din ang magulang mo sa'yo. Sa edad mong yan, ilang taon ka na, Carlos? 22 po. 22. Dapat alam mo na ang tama at mali. Etong tandaan nyo, ha? Ang ginagawa nyo sa matatanda o sa ibang tao, gagawin sa inyo. Ang ginawa mo sa magulang mo, tandaan mo, itaga mo sa bato, gagawin sa iyo ng mga anak mo. May pagkakataon pa, may problema kayong dalawa. At yung ino-offer ni doktora sa inyo, malaking tulong yon. Bakit hindi mo panindigan ng pagiging ama? Hindi mo pa napapakasalan yung babae. Di ba? Bakit hindi mo patunayan sa sarili mo na responsable ka at huwag mong iasa sa namamalimos na nanay mo ang dedidehin ng anak mo? It's about time. Panahon na para patunayan mong responsable ka. Ayan, Maraming salamat, tama. Maraming salamat, 960. Ang bilis ng oras na ba yan? Patatapos ng programa ko, ano ba yan? Hindi pa nag-iinit ang puwit ko eh. Uuwi na naman tayo, ano ba yan? Si Joan Donor, Lakandula, sabi niya may kasabihan nga na mahalin mo ang biyenan mo ng mas higit pa sa magulang mo. May karma kaya ang lumalaban sa biyenan. Ganun ba yun? Basta masama, may karma. LCR Ugay sa Bandal, karma ang aabutin yung babaeng yan. Biyenan mo na ako ang gaba. Ano ba yan? Oo, si Maria Carmina, sabi niya, pag nagpanting ang tenga ko, nung binuhusan mo ng kape ang nanay mo dahil ginising ka niya para bumili ng kape, patawarin ka. Kuneo ka, wala kayong kakainin. Yung pagkain ko, kinakain nyo, uutusan lang kitang bumili ng kape, bubuhusan mo ko ng mainit na tubig, mainit na kape. Nako, ewan ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Ewan ko sa'yo. Pag hindi, iniwanan ka ng kaluluwa mo. Eunice Pepito, grabe kayo sa biyanan nyo. Tapos kung makapanakit ka pa sa kanya, parang hindi ka pinapakain. Kayo umuubos ang pagkain ng biyanan mo. Talaga naman, oo. Saan ka naman nakakita ng taong ganyan? Minsan, alam mo, minsan, mas maganda pang makita ang ugali ng aso kaysa sa ibang tao. Di ba? May mga asong maganda pa ang ugali kaysa sa mga tao. Maniwala kayo talaga, oo. Ay, nako. Paanong uri ng pagpapalaki at anong klaseng pamilya lumaki itong babaeng ito? Hindi bahali sana kung nag-aakit ng pera, di ba? Na panggastos, nakikihati man lang sa biyanan niya. Wala eh.
Buwisit na ito, pati yung anak mo, biyanan mo pa nag-aalaga. MJ Medjola, bago mag-init ang ulo ko ha. Hindi sa kinakampihan ko yung kabilang panig, pero hindi naman magiging gano'n ang pag-uugali ng mga batang yan kung hindi rin sa mga magulang o guardian nila, lalo na kung hindi magandang pagpapalaki sa kanila. Totoo yan, MJ. Sangayon ako dyan. Pero hindi ba panahon na? Hindi ba panahon na para gamitin niya yung utak niya kung may nalalabis siyang utak pa sa ulo niya? Para malaman niya ang tama at mali. Hindi ba panahon na sa edad niyang yan na marunong siyang maglaglag ng panty niya at makikipagtalik siya sa isang lalaking hindi niya asawa, mabubuntis siya, hindi pa niya alam ang tama at mali sa edad niyang yan? Nako ha, Carmelita Mercado, sabihin mo sa akin, sabihin mong bastos. Bastos, mga walang respeto. Darating ang panahon, gagawin din ang anak mo sa inyo yan. Kakainis panoorin yung ganyan tao talaga. Nag-uuso ko ang aming computer dito sa inyong mga komento. Lori Feria Flores, grabe ang batang ito. Walang respeto sa mga nakatatanda sa kanya. Naku, Ineng, Totoy! Pag nawala ang magulang nyo, doon nyo marirealize na lahat ng bagay, makikita nyong kahalagahan ng magulang nyo. Pero huli na, mahalin nyong inyong ina. Sana nga maunawaan yan, Lori. Diba? Sana maunawaan nila. Meron akong babatiin. Ito pala'y pinadala ng aking inaanak kagabi. Naiwan ko yung cellphone ko, yung aking cellulite phone. Si Ramir Simbahon, na naging executive namin doon sa DZMM. Oo, ngayon ay professor to eh. Nung ito kagagraduate pa lamang sa, hindi pa, nasa ano pa siya. Nasa high school pa lamang, gagraduate pa lamang ng high school yata. Nakikinig din sa programa ko. No? Hanggang sa nagtapos ang pag-aaral, ngayon po ay naging professor at naging production assistant namin. Pagkatapos naging executive na sa DZMM. Inaano ko sa kasal ho ito. Taga-Antipolo ito. Sabi niya, Ninong, I'm listening to you right now habang pauwi. Ang nasakyan ko pong Grab ay si Sir Raimundo Luna, ang driver. Masugid po siyang tagapakinig ng inyong programa. Maraming salamat. Yan. Maraming salamat. Sir Raimundo Luna, Grab driver na nasakyan po ng aking inaanak na si Ramir Simbahon. Karangalan ko po na malaman na kayo nakikinig sa programa. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. Batiin din natin, nag-text sa atin ang ating kaibigan, si Myra Bulisay Lee. Thank you very much, Myra Bulisay Lee. Kasama si Marivi Viola. Good evening and happy listening. Batiin din natin ang aking kumare na si Zenny Dayang Hirang na nakatutok sa atin. Narito ang ilan sa mga nagpadala ng liham sa atin o ng liham ng pagbati. Buhat kay Lance Abelion ng Quezon City, Francis Anthony Gador ng Antipolo City, Carmelita Lina Neira ng Hong Kong, Garcia Vincent ng Gloucestershire, United Kingdom, Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening, pare. Thank you very much. Miss ka na namin, ha? Alani Hungko, Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Yek Lopena, Miles Bacabenta Raya ng Tel Aviv, Israel. Thank you, Miles. I miss you. Ambo Estrella, blessed Friday po, watching and listening from Parañaque. Vivian Toquero, Dr. Love, ang sarap ng ulam ko. Talong, niluto sa oyster sauce at pritong dilis. Kain na kain ha, masarap ang ulam natin. Kain ng kain ha, masarap ang ulam natin. Talong, subukan ko nga ito. Okay, si Iram Ra, si Har Maria. Buwabati na magandang gabi. Buhat naman kay Jobert Dasera ng Tripoli by Leyte. Nagpapacheck ng attendance. Si Lilian Panaligan Buen ng Parañaque. Carmelita Mercado, good evening. Lori Feria Flores ng Pasay. Marvin Zandro Riabad.
Attendance check po from NLEX southbound traffic after Bukawi. Grabe. Nakikinig po ngayon sa Radyo 5, True FM, Agot Merano. Magandang gabi, Idol Brother June. Lagi ko pong inabangan ng simula ng programa ninyo. Gustong-gusto ko po kasi ang duet niyo ni Fatima Soriano. Watching po from Binyan City, Laguna. Shout out po sa St. Francis 7, San Antonio, Binyan City. Si Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Adela Ahonen. Uy, tagal na natin hindi nakikita itong si Adela Ahonen, ha? Saan ba itong si Adela? Finland, si Adela Ahonen. At buhat naman sa Brussels, Belgium, si Lynn. Belated happy birthday sa anak ko, Nathanie Luna. Nakalimutan ko ang name niya kahapon, kaya happy birthday again, sweetie. From Lynn ng Brussels, Belgium. Uy, birthday ng sister ko. Si Training Banaag Oiko na ngayon ay nasa Los Angeles County, California. She is celebrating her birthday today. Happy birthday to you, my dear sister. Mas matanda po sa akin ng 2 taon yan. Medyo mahina ng tuhod, kaya hindi ho makapagbakasyon sa Pilipinas. Anyway, babalik ho tayo ang oras natin alas 9:24 ng gabi. Ang ating oras ganap ng alas 9:34 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Bago natin ihatid sa inyo ang isang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi, nais namin kayong aniyahan sa ating darating na pilgrimage sa Holy Land sa November 22 until December 4. Ang mga Dr. Love pilgrims ay muling magbabalik sa Holy Land. Pupuntahan po natin ang Egypt, Israel at ang Jordan. Siyempre kasama ho ang inyong lingkod na siyang mangunguna sa mga pagninilay at pagdarasal sa mga banal na lugar sa Israel, sa Holy Land. Marami tayong mga pupuntahan lugar dyan. Kasama dyan ang Sea of Galilee, ang iba't ibang simbahan, the Church of Nativity, the Holy Sepulchre Church, kung saan ang ating Panginoon ay inilibing. Magtutungo tayo sa bundok ng Golgotha at marami pang lugar. Sa mga mag-asawa na sasama sa atin, kayo po ay bibigyan namin ng pagkakataon na mag-renew ng inyong wedding vows sa Church of Cana, kung saan naganap ang unang miracle ng ating Panginoong Jesucristo ng kanyang gawing alak ang tubig, no? Sa Church of Cana. So, maaari kayo mag-inquire, tawagan lamang po ninyo si Edna Calleja. Pwede kayo mag-inquire sa kanya, pwede kayo magtanong, tawagan or mag-text kay Edna Calleja sa 0925-752-2230. 0925-752-2230. Narito ang liham kasaysayan na tampok natin ngayong gabi. Ito ay padala sa atin ni Mirna ng Maynila. Dear Dr. Love, naloloka po ako sa mga kabataan ngayon. Hindi ko na-expect na sadyang ibang-iba ang kanilang pananaw sa maraming bagay. Ako po si Mirna, 48 anyos. Ako po'y single. Opo, inaamin ko. Ako po'y isang matandang dalaga. Pero hindi po ito ang issue ko, Dr. Love. Masaya ako for being single at matagal ko na pong in-embrace ang katotohanan ito. Ang issue ko po ay ang pamangkin ko na kabilang sa tinatawag na Generation Z. Dumaan din naman ako sa kabataan at ang mga pananaw, may mga pananaw din ako noon na hindi sumasang-ayon sa pananaw ng mga nakatatanda sa akin. Pero katulad nga ng sinabi ko, sadyang ibang-iba ang pananaw ng Generation Z ngayon. Ito ay base lamang sa aking obserbasyon sa mga pamangkin ko at sa mga anak ng batchmates ko. Ang ilan sa kanila ay ayaw masabihan o mapangaralan kahit para sa kanilang kapakanan. Nagre-resign kaagad sa trabaho kapag napagsabihan ng boss. May iba ring mapili sa trabaho na ina-applyan, maliit daw ang sahod,
kumpara sa laki ng tuition na ipinampaaral sa kanila. May ilan namang pumapasok sa relasyon na hindi malinaw kung sila ba o hindi, tapos hindi rin man nagtatagal at saka naghahanap ng iba. May iba namang ibinabase ang desisyon o takbo ng buhay batay sa mga nababasang quotes sa social media sa halip na ibase ang buhay sa mga salita mula sa Biblia. Hindi naman sa conservative ako, Dr. Love. The truth is, I am a cool tita, bubbly, cheerful, and life of the party. Ang sa akin lang, masyadong sensitive, inconsiderate, at walang sense of commitment ang accountability ang halos nakakasalamuha kong Gen Z. Ewan ko ba, Dr. Love, minsan nawawala na ako ng ganang makisalamuha sa kanila dahil na uuwi kadalasan sa diskusyon. Inuunawa ko na lamang sila at ipinapanalangin, no choice eh. Hanggang dito na lamang po, Dr. Love. Thank you so much and Godspeed from Cool Tita of Manila, Myrna. Alas 9:43 ng gabi ang tumpak na oras. Para namang pinagtiyap ng pagkakataon. Yung ating itinampok sa ating pes-to-pes, hirit ni Dr. Love. At itong liham kasaysay na padala ni Myrna ng Maynila hinggil sa mga kabataan natin ngayon. Alam mo, Myrna, minsan may isang matandang nakipag-usap sa akin at ang sabi niya, bakit ika ang laki ng ipinagbago ng ugali ng ating mga kabataan kumpara dun sa mga kabataan na, nagdaan. Yun ba'y dahilan sa mga kabataan natin ay lumaki sa gatas ng baka, sa gatas ng hayop na formula, yan daw ang sinisisi ng ilan sa mga may edad sapagkat ang ipinakakain daw natin sa ating mga anak ay mga gatas sa galing sa hayop. Kaya ang ugali ay ugaling hayop. Ayaw kong paniwalaan yung bagay na yan. Naniniwala ako na kaiba ang tao sa mga hayop sapagkat ang mga tao ay may lohika. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang mga nilalang sang-ayon sa Genesis sa ating mga tao sapagkat meron tayong lohika. Maaari tayong mga tuwiran. Alam natin ang tama, alam natin ang mali. Anong pinagbago? Ang katotohanan po talaga, malaki ang ipinagbago ng ating mga kabataan ngayon. Hindi po lahat. Malaki ang ipinagbago ng ating kabataan ngayon kumpara dun sa mga kabataan nung araw. Kahit nung panahon lang namin. Baka masyado na ako matanda. Kahit panahon ng mga anak ko. Malaking pinagbago. Ano ang, sa aking palagay, ano ang ipinagbabago? Ang akin pong palagay, ang may kasalanan ay mga magulang at ang ating lipunan. Naging pabaya tayo dahil naging abala tayo sa maraming bagay upang makamit natin at maabot natin ang standard ng living ngayon ay nagiging abala ang lahat. I remember during those years, nung bata pa nanay ko, ang panuntunan ng mga mag-asawa, ang lalaki ang naghahanap buhay. Sila ang provider. Ang mga babae o ang mga ina na ilaw ng tahanan, ang siyang namamahala ng mga business sa bahay. Ang mga ina ng tahanan, ang siyang gumagabay at nagtuturo ng values formation sa kanilang mga anak. Kaya kami, lumaki kami na alam namin ang tama at mali. Lumaki kami na nagmamano sa mga matatanda kahit hindi namin kamag-anak basta matanda. Nagmamano kami.
Pag nasa lubong namin sa karsada, lalo na kung gabi, naglalakad yung isang matanda, hindi mo naman kilala, pag nadaanan mo, nagmamano ka. Ganyan kami nung araw. Ang mga kabataan nung araw, namumupo sa mga nakatatanda. Ang mga kabataan nung araw, hindi nangangatwiran sa mga matatanda. Lalo na kung mainit ang ulo ng mga matatanda, tatahimik ka muna at maghihintay ka ng pagkakataon para sabihin mo ang gusto mong ipaliwanag. Hindi mo sasabayan ng matanda. Ito yung mga bagay na we took them for granted itong mga panahon na ito. Tingnan nyo. Ang mga magulang ngayon, sa halip na magabayan ng mga anak, anong pinagkakaabalahan? Pagdating sa during the day, nagtatrabaho ang mga magulang. Bihira na magpang-abot ang mag-asawa sa bahay, di ba? Abalang-abala sa paghahanap buhay ang mga magulang. Pagdating sa bahay, hindi na halos naasikaso ang mga anak. Yung mga panahon nagdaan, ang mga magulang pag nasa bahayan, sila ang gumagabay sa mga anak nila kapag gumagawa ng assignment. Ilan kaya sa mga magulang ngayon ang katulong ng mga anak na gumagawa ng assignment sa school? Karamihan sa magulang ngayon, pag may bakanting oras sa bahay, mauupo sa harap ng television at manonood ng Netflix. Karamihan sa mga magulang ngayon, kahit na nagkakaingay, nagmumurahan ng mga anak nila, nakafocus sa Facebook, sa Instagram. Di ba? So, ang atensyon natin nalalayo sa pagtuturo ng mabuting values, good manners, and right conduct. Aminin natin ang katotohanan. Maraming bagay ang naglalayo sa atin sa kinagis na nating paraan ng pagpapalaki at pagdisiplina sa ating mga anak. Ang dami ko nakikitang mga bata, mga 10, 11, 12 years old. Nako, mga nasa karsada yan, ha? Kung magmurahan ang lulutong, talagang kinikinabutan ako eh. Nahihiya ako na madinig yung mga batang yun. Talagang malulutong magmura. Parang si Duterte. May PI. Lahat ng salita may PI. Malutong magmura. Kaya ako nagtataka nga bakit itong si Duterte talagang napalagay dyan naging presidente ng Pilipinas. Siya lang ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na ganong magmura. Kahit sa public forum. Siya lang ang sumira. Maniwala ka. Kaya pag gano'n ang magulang, pihado yung mga anak, gano'n din ang ugali. Di ba? Kung palamura ang magulang, pihado mga anak palamura din. Merong nakausap akong isang psychologist at sumasang-ayon siya doon sa aking punto de vista. Dahil ang mga bata po, nang isilang yan, galing sa sinapupunan, alam niya ni Direk Grace, ang mga bata, pag isinilang, walang laman ang utak niyan. Walang laman ang utak niyan. Hanggang sa umidad yan ng 2 taon, 1 taon, 2 taon, nagsisimula pa lamang mag-absorb ang utak ng mga bata. Meron tayong kasabihan sa modernong pamumuhay ngayon, ang wika nila, garbage in, garbage out. Parang computer ang isip ng mga bata. Kung ano ang inilalagay mo sa hard drive ng computer, yun ang lalabas at makikita mo sa monitor. Kung ano ang itinatanim mo sa isip ng mga anak mo, yun ang magiging ugali niyan. At yan ang bunga ng kapabayaan ng mga magulang sa panahong ito na hindi na natin nahaharap upang disiplinahin at turuan ng good manners and right conduct ang ating mga anak dahil masyado tayong abala sa panonood ng Netflix at pagsubaybay sa mga reels
sa Facebook. Siguro ay sasang-ayon kayo sa mga observasyong ito. Kung ano ang itinanim, yun ang aanihin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.